Buenos dias, damas y caballeros. Welcome to another pre-recorded vlog of the Vlogcaster. Nag-record muna tayo nito in advance dahil may lakad tayo ngayon. So, hindi po ito live, no? So, this is a rather disturbing news dahil confirmed na marami and this is according to Congressman Egay Erice mismo, na confirm na marami ng mga general na sasali pa sa anti-flood control anomaly rally. Kumbaga, mas marami ng mga general na nagiging diskontento at hindi happy sa direksyon ng investigasyon laban sa katiwalian. So ito yung sinasabi natin ito yung related na vlog natin doon sa dissatisfaction at mistrust rin ng mga investors, ng mga businessman sa nakikita nila parang klarong attempt, ploy by the Marcos government to cover up or to extricate yung si former Speaker Martin Romualdez sa flood control anomalies, Kaya tayo marami, syempre mga anim na binibilang ko nag-subscribe dahil doon sa vlog natin kay yung dissatisfaction ng business groups sa investigasyon. Pero okay lang, ang pumalit naman sa kanila mga 1,000. Pero ang punto ko is masanay na kayo kay Vlogcaster. Problema kasi ang concept nyo of vlogging ay dapat either ang vlogger ay pro Marcos na minuto binabanatan yung mga Duterte pero walang nakikita mali sa Marcos administration, o kaya pro Duterte na minuto binabanatan si Marcos pati si First Lady Lisa pero wala nakikitang masama sa mga Duterte kahit yung pagpatay nila ng 30,000 katao at iniwan tayo ng 13 trillion na utang, bulag sila doon. So ganon ang nasanayan nyo ng mga vloggers. Masanay naman kayo kay Vlogcaster. Liliman na lang kami mga vlogger na independent pa, na hindi nagpapabayad either sa mga PR operators ni Romualdez or PR operators ni Duterte. Kami nasa center kami, neutral kami, at ang pagmamahal lang namin ay bayan. Yan lang ang motivasyon namin para kaya nagba-vlog kami araw-araw. And that is to comment, to analyze issues and support issues or programa ng gobyerno, past, present, or future, na nakakatulong sa interes ng bansa at interes ng taong bayan. Yun lang. We are just vlogging for God and country. Kami yun mga vloggers na financially stable, may mga negosyo, tulad si Vlogcaster, may mga negosyo sa Pasay, Quezon City, Zamboanga City, Rizal Province. So hindi tayo nababayaran ng either Marcos Group PR or Duterte Group PR machinery, ganon. Tayo, kawawa naman kasi si Inang Bayan, wala naman siyang pambayad sa mga vlogger, sa mga PR, doon tayo kay Inang Bayan. Doon tayo. Pro Deo et Patria. For God and country tayo. For God and country. Kaya hopefully maintindihan nyo ang posisyon ni Vlogcaster sa issues. Kung kinikriticize natin ang Marcos administration, it is because although 90% yung mga vlogs natin ay expose laban sa mga Duterte, pero paminsan-minsan we put the mirror sa Marcos administration para makita nila. For example, matagal ko na, 2022 pa, binablog ko na matindi ng katiwalian sa Marcos administration. Na-vlog ko na, 50 billion pa lang nagsimula in-insert ni Romualdez
sa 2023 budget. Walang ginawa si President Marcos. Na-vlog ko rin, insert ni Romualdez 500 billion sa 2024 budget. Walang ginawa si President Marcos. Ang dami na galit sa akin, ang dami na unlike na sinasabi ko raw may katiwalian sa Marcos administration. Na-vlog ko rin last December. Sinuportahan ko yung expose ng mga Duterte nila Pantaleon Alvarez na sinasabi meron nga talaga blank form sa budget. Ito yung para sa mga ghost project at 600 billion ang budget dyan. Wala rin ginawa si President Marcos last December. Sinain pa niya yung budget into law. Ngayon, nakita niya na galit na ang taong bayan. Forced to good na siya. In-expose na niya pero siya ang nagpabaya. Sinain niya yung defektibong budget ni Romualdez at ni Mick Zubiri in 2023. Sinain niya yung depektibong budget ni Romualdez at saka ni Mick Zubiri in 2024. Sinain niya yung depektibong budget ni Romualdez at ni Chis Escudero na this time new president in 2024. So ang constant dito sa mga katiwalian ay si Martin Romualdez. Wala pa si Chis in 2023. Hindi pa siya presidente ng Senado. Wala rin siya sa 2024. Doon nagsimula. Kaya nga, hindi naman bobo si President Bongbong Marcos. Sana kung sa tingin niya si Chis lang at si Saldico ang may kasalanan, sana pinaimbestigan niya katiwalian sa 2025 budget. Hindi. Pinasimulan niya 2022 at all the way back sa Duterte administration kung saan nagsimula ito. Sa Duterte administration, majority speaker na si Romualdez. Kumbaga, isa na siya sa mga aligi ng Duterte administration. Wala tayong personal na galit kay Romualdez. Yun lang, tingin ko lang kay Romualdez, kagayang tingin ko kay Magalong, mga original Duterte boys and mga Duterte boys talaga ito. Mga Duterte boys talaga ito. Nagkataon lang pinsan siya ni Presidente pero doon kasama siya sa nagsimula ng mga katiwalian sa Duterte administration itong si Romualdez. Kaya pati mga general, diskontento na rin na nakikita nila may kinikilingan at may pinapaboran ang investigasyon. Kaya sasama na rin sila sa rally. At itong mga general, they belong to various administrations. Na-appoint ito sa various Gloria Macapagal Arroyo administration, Pinoy administration, Duterte administration, and Marcos, former Marcos cabinet members yung ilan dito. So, nagsama-sama na sila. Sana hanggang dito lang sila, wag sila yung maging violente talaga or magsuporta ng coup. Pero President Marcos should take the message na kailangan ayusin niya. Isakripisyo na niya talaga si Martin Romualdez. Kung pwede nga, tulungan niya bigyan ng mga ebidensya. Kasi andyan naman yung ebidensya sa DBM sa Department of Budget and Management, under sa Office of the President yan. Kung gusto talaga niya huliin ang pinsan niya, manggagawa. Pero kung ayaw niya, malulusot si Romualdez. So panoorin natin itong news na ito sa participation ng mga more generals sa rally end of this month. Sa kontra-korupsyon sa Nobyembre at 30. Live mula sa Caloocan, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent. And thank you TV5 and Jiggy Manikat for this video. Sa pagbabagong ilang retiradong general, kaya makikilahok na sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30. Live mula sa Caloocan, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan ba galing ang impormasyon yan at may banta ba ng kudeta? Jiggy, galing nga yung impormasyong yan kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Nakipagpulong daw sa kanya itong mga retired general at sinabi nga nilang sasali raw sila
sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Pero paglilinaw nila Jiggy, hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging nais lang daw talaga nila ay pagbabago at reforma, tulad ng pagpapasanga ng ilang batas gaya ng pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagbubuwag nga po sa mga political dynasty. Nais din nilang higpitan ng mga polisiya sa eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. General Senga, di ba, dating Chief of Staff, General Sarmiento, PNP, dating DICT. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa resulta ng investigation. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM. So, nainip sila sa resulta ng investigasyon. Kasi kagaya ng nireport natin earlier sa mga business groups, nakikita nila na may mga pangalan na dapat na isama sa mga doon sa nakasuhan na ay hindi pa nakakasuhan at pinoproteksyonan ito ng ICI. Kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para maging wake-up call ito sa ICI at sa Marcos administration. Ayaw natin kasi tulad yung sinasabi ngayon ni Erice, ayaw rin naman natin bumaksak yung Marcos administration kasi ang magte-take over niyan ay yung military junta headed by Sara Duterte. Ayaw natin yan. Kaya it is very important na since nasimulan na ni President Marcos itong investigasyon, totohanin na niya. Habulin na talaga at kasuhan yung mga involved. Kasama na si former Speaker Martin Romualdez. Design. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Pag pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang na naman yan, paghihiganti. Di ba? At Marian, tila may impluwensya pa rin ang mga retiradong general sa hanay ng mga sundalo. May reaksyon bang AFP tungkol dito? Jiggy, sinusubukan pa nga natin kunin ang panig ng AFP pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kung matatandaan mo rin, Jiggy, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang umamin noon na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. At kahapon lang din, Jiggy, sinabi nga ni Bronner na tiwala pa rin si Pangulong Marcos sa AFP. Narito ang kanyang pahayag. Ang bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan, ang peace and order. Samantala, Jiggy, nanawagan naman ang ilang mga kongresista sa publiko na lumahok sa November 30 rally at huwag tumigil sa pagkalampag sa gobyerno hanggang sa may mapanagot sa korupsyon. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Ang tunay na horror story sa ating bansa ngayon ay ang mga ghost projects at matinding korupsyon. Sa katunayan nga, punong-puno ng trick or treat ang gobyerno ngayon. Inep is real. Tandaan natin, kapag mas nagtatagal, mas pabor ito dun sa mga akusado. At Marian, matanong ko na rin, may reaksyon ba si Congressman Erice sa mga inimbestigang proyekto sa kanyang distrito, partikular yung mga proyekto sa ilalim ng termino ni dating Congresswoman Mitch Kayon-Uy?
Chigi, ipinakita nga ni Congressman Erice sa media yung mga nakatiwangwang na flood control projects sa kanilang distrito. At kabilang nga raw dyan, yung hukay sa gitna ng kalsada sa D. Aquino Street. Ginawan nga yan ng box culvert kontra baha sa halaga umanong halos 100 million pesos. Pero hindi naman pala kailangan, lalo't hindi naman pala nagbabaha doon sa lugar. Ayon nga kay Erice, ay napakalaking akseraw nito sa pondo ng gobyerno. Samantala, ibinahagi nga rin ni Erice na may 5 proyekto pa yung mga diskaya sa kanilang distrito. Ipatitigil na raw niya yung kontrata at ipapa-rebid. Samantala, si dating Congresswoman Kahayo naman ay wala pa rin pong reaksyon sa mga oras na ito. Isa siya sa mga pinakakasuhan ng ICI dahil sa mga maanumalya umunong proyekto. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Caloocan. Mga kapatid, Thank you, thank you TV5. So yan, medyo nakakabahala yan na una nakita natin yung mga grupo na ito mga grupo talaga na masabi natin na mga haligi ng lipunan, the business sector, the military. So kumbaga, siyempre, power truly resides in the people. Pero nakita naman natin sa Pasko kay former President Ferdinand Marcos, former President Estrada. So natanggal sila sa pwesto dahil pa sa pagsasama ng mga business groups, 'di ba? Laban kay Marcos sa mga Makati Business Group, and then ganun rin kay Estrada. Sila rin ang gumalaw kasama ng mga politiko at ng military. So we hope President Marcos should heed this call for yun na hiningi ng mga general at saka ng mga business sector, pati na rin si VAT, maging tapat lang, maging truly neutral and independent lang talaga yung ICI, yung Office of the Ombudsman at ang DOJ to go after those involved, at hindi yung parang ipapakita lang sa atin ng parang show or circus na kung wari may hinahabol talaga. Pero yung pala, yung pinaka-guilty, na according dito sa kwan mismo sa mga business groups ay kasama si Romualdez, ay hindi naman kinasuhan, hindi naman iniimbestigahan, at ngayon nagpe-press release, pero sinasabi na panay ang press release, sagot sa issues, pero kiniklaim na under medical leave siya kaya hindi siya maka-attend sa hearing ng ICI. So this is very it shows guilt on the part of Romualdez, and also it shows kawalang respeto sa proseso ng investigasyon na initiate pa man ng pinsan niya, si President Bongbong Marcos. That's why I hope dito sa All Saints Day, President Marcos should think out what's the best interest for the country, at hindi lang yung interest ng pamilya niya. Okay? So yan lang prayer natin for this All Saints Day, and please pray for the dead, honor the dead today. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.